Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. At sa lahat din po ng aming mga relatives and friends. At sa lahat din po ng ating mga kababayan na patuloy po na nakakasama po natin sa pananambahan at pagpupuri sa dakilang may kapal. Na tuwing araw po ng linggo talaga ay nandyan po kayo at kasama po namin. Salamat po sa inyo mga kapatid. At nagpapasalamat po tayo sa Diyos sapagkat sa umagang ito ay muli ay pinaintulutan tayo ng Diyos na taglay yung buhay natin at kalakasan at karunungan na galing sa Kanya upang yung lakas natin at buhay natin ay patuloy nating ipaggagamitin sa pagpupuri ng Kanyang dakilang pangalan. Kaya sa umaga pong ito, mga kapatid po namin kay Kristo, ay samahan po ninyo ang napakaliit po ninyong lingkod upang tayo lumapit sa trono ng dakilang may kapal upang tayo po ay magpasalamat at patuloy humingi ng gabay lalo tigit sa kanyang mensahe sa umaga pong ito. Tayo po ay manalangin. Sa iyo, O Diyos na dakila aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa bawat pagkakataon ibinigay mo po sa amin na kami ay makalapit sa iyo, God. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa umaga pong ito ay pinintulutan niyo kami na magsama-sama po kaming mga anak mo, na kami ay magpupuri at patuloy na itatas namin ang iyong dakilang pangalan, na ikaw na Diyos na siyang may likha sa amin, na ikaw na Diyos na may bigay sa amin ng maraming mga pangako na kami ay patuloy na alalayan mo at tutulungan mo at hindi mo pababayaan. Ikaw na Diyos na nagbigay sa amin ng pag-asa. Ikaw na Diyos na nagpatawad sa amin sa lahat ng mga mali po namin na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama, maraming pong salamat sa umaga pong ito. Hiling po namin, God, na patuloy na bigyan niyo po kami ng karunungan, lalo tigit ang napakalit mo lingkod. Ilagay mo po sa kanyang bibig ang iyong mga salita upang lahat ng salitang aming maririnig ay hindi manggagaling sa kanyang sariling kaunawaan at katalinuhan, kundi ito, Ama, ay galing po sa inyo, Panginoon, upang lalo pang magkaroon ng bisa sa bawat buhay ng bawat isa sa amin kung paano namin ito tanggapin at kung paano namin ito i-apply sa bawat buhay po namin. Ama, hinihiling din po namin ang mga ng kapatawaran, ang mga mali na nagawa po namin sa iyong harapan, God. Nawa po sa oras na ito ay napatawad niyo po kami upang kami naman ay maging karapat-dapat na muli ay humarap sa iyo upang ikaw naman ay aming sambahin sa espiritu at katotohanan. Ama, dalahin ko din na nawa po itago mo po ang iyong maliit na lingkod na ito sa iyong banal na presensya upang presensya mo lang ang aming maramdaman at ikaw maging sentro ng mensaheng ito, Panginoon. Dalangin ko ng mga kapatid namin saan man sila naroroon, Panginoon, sa bawat sulok ng bansa at sa buong mundo. Dalangin ko, God, na nawa po ay bigyan nyo ng kapayapaan, kapanatagan, katalinuhan na mula sa inyo upang mensaheng ito, Panginoon, ay marinig nila na mayroong kaunawaan at ito din naman ay may apply sa bawat buhay na meron kami. Ama, maraming pong salamat at lahat ng mga bagay nito ay amin pong ipinapasalamat at inihingi sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon mula po ngayon magpakailanman. Amen and amen. Muli po, magandang umaga po sa inyo, mga kapatid po namin kay Kristo. Muli po ay nakikiusap po ang inyong napakaliit na lingkod na ang live streaming po natin ito ay inyo pong i-like. Kung maaari po, ang pakiusap namin ay inyo pong i-share para po marami din pong mga kakilala natin, kamag-anak natin, mahal natin sa buhay na makarinig ng salita ng Diyos upang sa magitan ng maliit na kaparaanan ito ay mapaabot po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa ating mga mahal sa buhay at sa mga kaibigan po natin at kakilala po namin o kakilala po natin. Nawa po ay pahintulutan ng bawat isa na ito po ay share po natin, mga kapatid. So maraming po salamat sa inyo pong pagpapaunlak sa amin pong pakiusap sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito ay ito na po yung pinaka-last na series po natin sa tema po nating tinatalakay sa buwan po ng July. Jesus wants loving obedience.
Yung pong ating tema ay Following Jesus. Yun po yung ating temang tinalakay para po sa buwan ng July. Okay? Yung pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ito yung pong last na paksa natin. Yung Jesus wants loving obedience. Okay? Gusto ng Diyos yung mga sumusunod sa Kanya. Okay? Talagang mahal na mahal ng Diyos yung mga sumusunod sa Kanya. At ang ating pong teksto ay makikita po natin sa Matthew chapter 7, verse 24 to 29. Okay po? Kaya sa umaga pong ito ay dyan lang po kayo, makinig po kayo, at makipag-participate po kayo. Kung maaari po ay magsulat din kayo sa inyong mga comment box, lalo na po yung 3 bagay na pag-uusapan po natin sa umagang ito. Ang unang-unang isusulat po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, yung paksa po natin. Okay, yung Jesus wants loving obedience. Okay po, pakisulat po ninyo yan. Para po yung ating comment box ay talaga pag nare-review po ninyo, ay naalala po natin yung mga pinag-uusapan po natin every Sunday. Okay po? So maraming po salamat sa inyo pong participation. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay? So, sa umaga pong ito, in our introduction, every true Christian wants to have a winning witness. Totoo po naman yan. Talagang lahat ng Kristiyano gusto po natin maging witness tayo sa mundong ito. Kasi nga, we are a disciples of Christ. Lalo na sa mga testimonya po natin sa buhay. Gusto natin na makita ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay po natin. They want the world around them to see Jesus in them. Totoo po yan. Lahat ng Kristiyano, gusto natin na ang mundong ginagalawan natin, si Jesus ang makita sa ating buhay. Tama po ba? Di po ba? Yan ang gusto ng mga Kristiyano, na talagang yung tunay na Kristiyano, the true Christian, ay talagang masasabi natin na yan ang pangarap natin at gusto nating ipakita yan. But unfortunately, etong problema, that is not always the case. All too frequently, the image the world has of Christians is one of hypocrisy and compromise. Nako, nakakalungkot po mga kapatid. Bagamat marami po talaga mga Kristiyano yung gustong maging tunay na witness sa mundong ito. Pero etong masakit. Okay po? Ang nakikita ng maraming sanlibutan o ng sanlibutan ay hindi ganon. Okay po? Marami, hindi ko sinasabing lahat, pero karamihan ang nakikita sa buhay ng isang Kristiyano ay yung tinatawag nating hypocrisy and compromise. Mga kapatid ko po kay Kristo, sa umaga pong ito, ang mensahe po natin, ang kanyang tinatalakay, ay kung paanong sundin ang salita ng Diyos. Kaya po sa pagkakataong ito, every good sermon is geared toward application. Mahalaga po na yung bawat mensahe ngayon na naririnig po ninyo, mga kapatid ko, ang tugon nito, yung aplikasyon, yung application. Hindi ho yung pakikinig. Yung bang, okay, nakinig po tayo. But the important is application o yung aplikasyon sa buhay po natin. It is not enough that we should merely know the truth. Alam po ninyo why? Because truth must be put into practice if it's to be beneficial to us. Sa pagkakataon pong ito, ang mensahe po natin, ang sinasabi po niya, mahalaga na hindi lamang alam natin yung totoo. Ang importante, alam na natin ang totoo, pagkatapos, ito pa, dinala natin siya doon sa practice o paggawa. Kung paano nakita yung katotohanan, isinapamuhay po natin siya. Yun po yung gusto ng mensahe nga to na sinasabi sa atin ng ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo mga kapatid ko po kay Kristo, remembering that we have not been given scriptures simply to make us smart, but primarily to instruct us.
in godliness. Jesus sums up his great sermon by calling us to action, by telling us the reason he has taught us is so that we might be obedient. He says that hearing without doing is foolish, and that wisdom dictates we practice what He has preached, o kung ano yung narinig po natin. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid ko po kay Kristo, at sa lahat din po ng aming mga kaibigan, this message is encouraging us na mas mahalaga na yung salitang ating naririnig o kahit yung nababasa natin na sinasabi ng ating Panginoon, hindi lamang daw para maging smart tayo, maging matalino tayo sa buhay natin bilang anak ng Diyos. Pero ang higit na mahalaga ay kung paano daw natin ito i-practice sa buhay po natin. Yun ang sinasabi ng mensaheng ito. Kaya po, alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo sa umagang ito, there are 3 things Jesus says in this o in our text, Matthew chapter 7, verse 24 to 29. 3 bagay po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang unang bagay na pag-aaralan po natin sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, yung tinatawag po nating reception to His message. Yun po yung una. The first is our reception to His message. And the second is our response to His message. And the third is the result of our response. Yan po yung pag-uusapan po natin sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya ihanda nyo na po ang inyong mga pag-text po, sa comment box. Ang unang-unang isusulat po ninyo sa inyo pong mga comment box, mga kapatid ko po kay Kristo, our reception of His message. Yan, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box. Our reception of His message. Yung pong kung paano nating tanggapin yung salita ng ating Panginoon na sinasabi niya sa atin. Kaya yung unang bahagi po na our reception, the focus here is on what we have heard Jesus say. Yan. Diyan po yung nakapokus, yung ating number 1. Kung paano po na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ano yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maliwanag po yung sinasabi po in Matthew chapter 7, verse 24. Mga kapatid ko po kay Kristo, ano po sabi po diyon? Ang sabi po ng Biblia, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, at ginaganap, eto maganda, ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ito pong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ay isang bagay na pinahintulad ng ating Panginoon sa isang tao na kung paanong siya ay nagtayo ng bahay sa isang bato. Ibig sabihin, itong taong ito ay matalino sapagkat doon daw tinayo niya ang kanyang tahanan sa bato na kailanman kahit dumaan yung bagyo o anumang alon, hindi ho yan matotomba. Okay po? Ang tao po daw yan, yung dumirinig ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mahalaga po, mga kapatid ko po, hindi lamang yung mga naririnig natin ay pampatalas ng isip, yung pampadagdag ng kaalaman, bagamat kailangan natin yan, pero yung higit na mahalaga, ito, kung paanong i-apply at kung paanong i-practice sa buhay po daw natin yung lahat ng naririnig natin. Kaya lang, ang problema, ito mga kapatid ko po kay Kristo, hindi ko naman linalahat, pero karamihan ito yung problema ng maraming Kristiyano. Pagkarinig ng mensahe, hindi na maalala. Di po ba? Minsan nga, pati nga paksa ay di na maalala. Kahit nga yung pinag-aralan, di maalala. Ang problema, kapag hindi mo na naalala, yung pinag-usapan, paano mo ngayong i-apply sa buhay mo? Yung narinig po ninyo.
Kaya mahalaga mga kapatid ko na sa inyong pakikinig ay talagang nakapokus po kayo. Kasi yan ay salita ng Diyos na galing sa Kanya. Mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi ho galing sa akin ito. Galing po ito sa Diyos na ngayon ginamit ang maliit na lingkod niya upang sabihin sa inyo ang gusto ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito. Kaya maliwanag po na ang sabi po ng ating Panginoon, mahal niya yung mga taong sumusunod sa Kanya. Okay po. Kaya nga, alam po ninyo, we have heard Him teach on what it means to become a Christian. Ang gusto ng Panginoon, alam nyo, sa maraming turo niya sa Biblia, mga kapatid ko, lalo na yung dun sa Beatitudes. Bakit niya tinuro niya? Because show us that we must become humble. Tinuro ng ating Panginoong Jesucristo in the Beatitude in Matthew chapter 5, yung tinatawag po niya na gusto niya yung lahat ng kanyang mga anak o lahat ng kanyang mga disipulo ay maging mapagpakumbaba, matutong maging mahumble sa kanilang mga sarili. Yan ang gusto ng ating Panginoon na makita niya na itong mga anak niyang ito ay mababa ang kanilang kalooban. Hindi sila mayabang, hindi sila mapagmataas, hindi sila mapagmalaki. Yan ang gusto ng Panginoon at yan ang tinuturo niya na dapat ay makita at i-practice ng kanyang mga disipulo. Okay po? Kaya nga po, tignan po ninyo, yung tinuro po niya na poor in spirit, na gusto ng ating Panginoon na yung kanyang mga anak walang ibang inaasahan dito, kundi siya lang. Hindi ang mundong ito. Kaya nga, poor in spirit. Ang ibig sabihin niyan, walang ibang inaasahan, kundi ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, mapapalad itong mga taong ito, na walang ibang inaasahan, kundi ang Panginoon. Whatever happen on earth, kahit sa buhay nila, sa mundong ito, basta't mahalaga, ang Panginoon ang kanilang inaasahan. Kaya nga, ang Kristiyano, magutom man siya, mabusog man siya, pantay lang sa Kanya. Bakit? Kasi ang inaasahan niya ang Panginoon. Doon siya nakapokus Hindi sa mundong ito, hindi sa mga bagay na nakikita. Yun ang tinuturo ng ating Panginoon. Kaya mahalaga na makita ito ng maraming mga anak ng Diyos, katulad mo at katulad ko. Kaya nga ang sabi niya, we must mourn over our sin. Tinuro po yan ng ating Panginoon in Beatitude. Kaya nga, bakit tinuro ito? Kasi gusto niya na yung kanyang mga anak ganito makita ang kanilang buhay abang dito sila sa ibabaw ng mundo. Na kapag tayo po'y nakakakumit ng kasalanan, talagang napipighati tayo. Hindi tayo masaya. Kasi nga, meron tayong nagagawang mali sa buhay po natin. Ang totoo lang naman, minsan ang Kristiyano ay nakakagawa din siya ng mali sa kanilang mga sarili, sa ating mga sarili, sa mundong ito. Hindi po ba? Kaya nga, patuloy tayong nananalangin na palakasin tayo ng Diyos to overcome. Na tayo ay hindi makagawa ng kasalanan, makaiwas tayo. Yun ang pinapanalangin po natin. Yun ang sabi po dito, meekly accepting God's view of us as sinners in need of a Savior. Ito mahalaga. Yung kanyang mga anak ay marunong tumanggap ng mali. Kapag nagkamali siya, tinatanggap niya na siya mali. Okay? Kasi minsan may mga tao talaga, kahit na mali na, hindi pa tinatanggap na mali sila Marami po ngayon yan, kahit mali na, hindi pa tinatanggap na mali sila. Tingin nila sa kanilang mga sarili, they are righteous in the sight of God. Ito yung problema ng marami. Kaya nga po, minsan nagkakaproblema yung relasyon ng magkakapatid sa mundong ito, kahit na magkakapatid, because of this na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Okay, ang tingin, sila yung matuwid, sila lang yung tama, yun ang problema. Di po ba? Kahit nga sa pamilya di po ba? Kahit sa pamilya, pagka meron to na sila yung tama, yung iba hindi. Nagkakaproblema ang relasyon nila magkakapatid. Yan ang problema. Kaya nga, ito yung tinuturo ng Panginoon sa kanyang mga anak, sa iyo, tsaka sa akin. Tinuturo niya, dapat ay maging ganito tayo in the Beatitude. Okay po? Kaya sinasabi niya ito, kasi gusto niya, ito yung ibuhay natin. Ang tanong, yan po ba ang binubuhay natin ngayon? Ibig sabihin, ikaw ba ngayon sa oras na to, sa buhay mo ngayon,
marunong ka magpakumbaba? Mababa ka ba? Ang puso mo ba mababa? Hindi ka ba mayabang? Sabihin mo nga sa comment box mo. Okay, ang Kristiyano ay hindi mayabang. Yan. Pakisulat po ninyo. Ang Kristiyano ay hindi mayabang. Okay? Ang Kristiyano hindi mapagmalaki. Ang Kristiyano hindi mapagmataas. Pakisulat po ninyo yan. Yan ang Kristiyano. Di po ba? Okay, may sinabi pa po ba? May sinabi pa ang ating Panginoong Jesucristo in Beatitude, in chapter 5 ng Matthew. Ang sabi po niya doon ay ganito, we must hunger and thirst after righteousness and find the only Jesus can satisfy that hunger and thirst. Ibig sabihin ng mga Kristiyano po daw, ay dapat lagi silang gutom. Hindi gutom yung physical, literal. Okay, bagamat tayo talaga, nagugutom tayo, pero hindi yun ang ibig iparating ng Panginoon. Ang sinasabi niya dito, tayo laging gutom sa katwiran. Yung paggawa ng mabuti. Okay, lagi tayong gutom na gumawa ng mabuti. Tayo uhaw na gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, gustong-gusto lagi ng gumawa ng mabuti in the sight of God. Gutom na gutom tayo na makarinig ng salita ng Diyos. Gutom na gutom tayong manalangin. Yan, mabubuting bagay yan eh. Okay? Gutom na gutom tayo na i-share ang salita ng Diyos. Okay? Gutom tayo na ikwento natin si Jesus Christ, kanino man tao. Okay? Gutom tayo na itong katwiran ng ating Panginoon, what is the will of God, ay ipalam natin sa maraming tao. Yan ang sinasabi po ng ating Panginoon. Gusto niya, yung kanyang followers ay laging gutom at uhaw. Ang tanong natin, sa oras na to, gutom ka ba? Sa salita ng Diyos, gutom ka ba na gumawa ng mabuti? Gutom ka ba na i-share ang salita ng Diyos? Yun ang sinasabi po ng ating Panginoon. Pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box, itong salitang ito, gutom ka ba sa salita ng Diyos? Okay. Gutom ka ba na gumawa ng mabuti? Ang Kristiyano, dapat gutom lagi siya sa paggawa ng mabuti. Yun ang maganda. Ang Kristiyano, gutom sa paggawa ng mabuti. Yun ang sinasabi po ng ating mensahe sa umaga pong ito. He has taught us to let our light shine before men. Ito pa yung turo niya in Matthew. Sunod-sunod po yan na tayo po daw, yung kanyang mga followers, okay, yung mga lingkod ng Diyos, tayo yun ay mag-shine tayo sa mundo. Sa lahat ng mga tao, magliwanag tayo. Tanong, nagliliwanag ba tayo? Yun ang tinuturo niya so that they will see our good works and glorify our Father in heaven. Yung palang pag-shine mo, yung pagliwanag mo, ang ibig sabihin niyan, yung sumasagana ka sa paggawa ng mabuti. Okay, yun yung nakikita ng maraming tao. At kapag nakikita ito ng maraming tao na nag-shine ka because of your good works, ang sabi niya, nag-glorify ang amang nasa langit. Yun ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na tinuturo niya po sa atin, especially in Beatitude, chapter 5 po ng Matthew. Okay? Kaya nga, kapag maraming Kristiyano ngayon, yung talagang gustong-gusto yung gumawa ng mabuti, naku po, nag-glorify ang Diyos. Ibig sabihin, nalulugod ang Diyos. Sa maraming mga Kristiyano, walang iba, kundi gumawa ng mabuti at hindi nagsasawa na gumawa ng mabuti sa kanyang sarili. Ang paggawa ng mabuti, maraming bagay. Yung magpatawad ka sa kapwa mo na nagkamali sa'yo, magawang kabutihan po yan. Okay po? Ang problema, baka po hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagpapatawad. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo humingi ng tawad. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Biblia, isa yung bagay na paggawa ng mabuti, pag-accept sa sarili. Importante po yan ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid ko po kay Kristo, this message is always encouraging us na yung kanyang mga anak o mga anak ng Diyos, yung i-practice yung kung ano yung narinig natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang sinasabi po ng banal na Biblia. Kaya nga po, there are many who that not take what Jesus says seriously.
Kaya nga alam po ninyo, marami kasi ngayon, wag po kayong magtampo ha, mga kapatid, pero ito, direct kong sasabihin, marami nakikinig lang, minsan nga hindi pa seryoso sa pakikinig, kaya minsan nakakalimutan kung ano yung mensahe, nakakalimutan what is the will of God. You know, this message is from God, and this is the will of God na mahayag yung gusto niya na ipagawa niya kanyan sa mga anak. Ang problema, hindi seryoso ang maraming mga Kristiyano na pakinggan ang salita ng Diyos. Oh. Kaya minsan, kahit nagme-message kung ano-ano, kung saan-saan sila nakapokus. Kaya tuloy naalala ko yung isang ilustrasyon ng professor ng Manila Bible Seminary. Nagme-message daw siya actually, si Prof. Sulit, nasa piling na ng Panginoon, no? Nabanggit ko lang, sorry po pahiram lang po yung ilustrasyon ni Prof. Sulit. Kinuwento niya to sa amin nung nag-aaral kami sa MBS, nagme-message daw, yung kapatid daw talaga sa harap niya talagang focus na focus, sulat ng sulat. No, sinusulat pa. Siyempre, akala ni Prof. Sulit, yung mga sinasabi niya, sinusulat niya. Nako, ito problema. Nung pagkatapos, tinanong kung ano, siyempre, tuwan-tuwa si Prof. Sulit, tinanong niya, yung kung ano yung mga naisulat. Siyempre, excited siya. Kahit sino naman, kahit ako, excited pagka ang mga miyembro talagang nakapokus sa'yo, tapos nagsusulat para hindi malimutan yung sinasabi. Ang problema ito, ang mga sinusulat, kung ano ang pamimilihin niya sa palengke. Naku po, kung ilang kilong bigas, ilang kilong kamatis, yung pamamalengke pala yung sinusulat, ibig sabihin, pwede pala yun, kahit nakatingin ka, dun sa nagme-mensahe, pero ang isip mo wala, nasa iba. Naku, yun ang problema. Bakit? Kaya nga marami ngayong mga Kristiyano na hindi makapag-concentrate because nadidistract sila sa mga bagay na dito sa mundo. Kaya minsan, hindi talaga makita at hindi may practice yung tinuturo ng ating Panginoon sapagkat hindi nila narinig. Kasi nga hindi nakapokus. Kaya nga, alam po ninyo, one of our illustration, yung kay Martha at kay Mary. Si Mary, pagdating ng Panginoon, umupo na Nakinig na sa ating Panginoon Bagamat parehong importante yung ginawa nila, pero tingnan nyo, si Martha ang ginawa niya, nagluto, hindi nakinig. Kaya ang sabi ng Panginoon, mas pabor siya at kinalugdan niya si Mary dahil yung salita ng Diyos, pinakinggan niya. Marami problema ngayon, mga kapatid ko po kay Kristo, ito yung problema. Minsan nga, yung mensahe, hindi na natin sinisurisuhan Kung ano-anong ginagawa natin Okay? Baka nga po pagka nagme-message tayo ngayon, lalo na ngayon, tukso. Naku po, laki ng tukso nito. Bakit? Live streaming, hindi namin kayo nakikita. Kayo lang nakakaalam kung anong ginagawa nyo. Hindi natin alam kung anong pinagagawa nyo. Habang nagme-mensahe tayo, habang nagla-live stream tayo. Di po ba? Pero, alam po ninyo, the message is always encourage us na bigyan natin ng seryosong pakikinig yung salita ng Diyos because they are like those in the parable of the seeds and the sower who hear the word but soon forget what they have heard. Naalala niyo po yung parable of the seeds and the sower na napunta sa mga batuhan, sa mga dawagan, sa mga walang sustansyang lupa. Nung pagkalagay, wala na, tinangay na. Ganyan daw ang maraming ibang Kristiyano. Pagkatapos nila narinig ang salita ng Diyos, maya-maya, wala na. Tanungin mo, hindi na alam. Maniwala ka. Marami ngayong Kristiyano, tanungin mo kung anong lesson nung linggo, hindi alam. Kaya nga po, seryosuhin po natin. Yung sinasabi ng Panginoon, yan ang sinasabi niya. Kaya nga, sabi niya, who allow other things, material things, or temporal things, to drown out the words of our Lord. Kasi hinahayaan nating i-allow ang sarili natin na madistract tayo sa mga material na bagay lang at saka sa mga temporal na bagay lang upang salita ng Diyos lalong mawala sa ating buhay. Totoo po yan. Kapag mas binigyan natin, sineryosohan natin yung mga material na bagay at saka yung mga temporal na bagay sa mundong ito, mawawala talaga ang salita ng Diyos sa iyo. Hindi mo maalala yan. Maniwala ka.
Oh, marami po ngayon, Kristiyano, hindi ko po linalahat, pero karamihan yan ang problema ng mga Kristiyano. Kaya ang Panginoon ay walang puknat, walang sawa na nagtuturo at sinasabi niya sa atin yung gusto po niya. Kasi gusto niya, mahal niya yung mga anak na sumusunod sa Kanya eh. Kaya nga po sa umagang ito, yung po yung mensahe po ng ating Panginoon. Huwag po nating kalimutan po yung number 1 po natin, our reception to His message. Yun po yung number 1 natin, our reception. Okay po? And number 2, sulat po ninyo ito sa inyong mga comment box. Our response to His message. Kanina yung paano natin tanggapin yung kanyang mensahe, yung kanyang salita. Ngayon naman, ano naman yung ating response, tugon, dun sa kanyang mensahe. Ito po number 2, throughout the scripture, we are called not merely to hear, but to obey. Ibig sabihin, ito po number 2 po natin, sinasabi niya, nakapokus siya, sinasabi po ng Biblia, na hindi lamang ito pinapakinggan natin, kundi ito ay sinusunod din natin. Yung napakinggan natin, sinusunod natin at ginagawa po natin. And that is our response to the message of our Lord Jesus Christ. Maliwanag po yung sinabi ng James. Chapter 1, verse 22 to 25. Ano pong sabi diyan? Pakinggan po ninyo mga kapatid ko po kay Kristo. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. O yan, linuloko lang natin ang sarili natin eh. Maraming Kristiyano, linuloko lang ang sarili. Because if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man looking at his own face in the mirror. For he looks at himself, goes away, and right away forgets what kind of man he was. Totoo po yan. Di po ba? Tayo nga eh. Oh, pagka pumunta tayo sa salamin eh. Kahit ako minsan po, pag tumingin ako sa salamin, kita ko ngayon kung sino ako eh. Anong sangi, yung buko, kung saan nakasangi, kung saan nakasuklay. Eh maya-maya, hindi ko na alam kung ano nang ayos ng buko eh. O kung ano nang itsura ko eh. Ganon din po ba kayo? O, ganyan daw yung tao, ganyan ang tao na nakikinig lang daw ang salita ng Diyos pero hindi naman niya ginagawa. O maya-maya, limot niya na. Okay? But the one who looks intently into the perfect law of freedom and perseveres in it and is not a forgetful hearer but a doer who acts, this person will be blessed in what he does. Mga kapatid ko po, kay Kristo maliwanag po ang sinabi ni Santiago na tayo po ang sinasabi ni Santiago na kailangan gawin ng kanyang mga anak o mga anak ng Diyos, huwag tagapakinig lamang, kundi tagapagpagawa o with action. Ginagawa natin kung ano yung narinig natin. Ang problema, kaya nga sabi ko kanina, maraming Kristiyano kasi hindi, sa pakikinig pa lang wala na, problema na nga eh. Pakikinig pa lang yun ha. O, kasi hindi nga seryoso eh. Hindi pinapakinggan eh. O, lalo nga ngayon, ewan ko po kung kayo ngayon eh, nakaupo at nakikinig. O baka kung ano-anong ginagawa nyo abang kayo ay nananambahan. O, hindi kayo seryoso. Maya-maya, limot nyo na kung ano sinabi ng Diyos. O kung anong paksa nating pinag-uusapan sa oras na ito. Mga kapatid po, wag po kayong magtampo. But this is the will of God to know the truth. At kung ano ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo na gusto niyang ipagawa sa kanyang mga, kasi gusto niya mag-transform ang kanyang mga followers o disciples ng ating Panginoon. Sa bawat yugto ng buhay natin, gusto ng Panginoon, mayroong pagbabago na nangyayari sa bawat buhay po natin. Kaya nga maliwanag po yan, mas pinagpala niya yung mga tumutupad at pinapractice kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo lang naman eh. O sige, isipin nyo. Kung sinusunod lang natin yung sinabi ng Panginoon, hindi beatitude, walang mayabang na Kristiyano eh. O, walang mapagmalaking Kristiyano eh. O di ba? Walang salbahing Kristiyano, walang troublemaker na Kristiyano, yung mapanghamon. O, walang Kristiyano pumupunta sa mga
barangay at walang Kristiyanong binabarangay ang kanyang kapwa Kristiyano. Di po ba? Ay problema, karamihan, kapwa mo nga Kristiyano, binabarangay mo, dinadala mo sa barangay. O, di ba nakakahiya yan? Pareho kayong Kristiyano, magsusumbong kayo sa hindi Kristiyano? Naku naman, nakakahiya po yun. Huwag nyo nang gawin yun. Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box, Hoy, mga Kristiyano, huwag kayo magdemandaan. Parang ganun yung style, no? Ha? Mga kapatid ko po, ginigising ko lang ang inyong kamalayan sa gusto ng ating Panginoon. Mga kapatid ko po kay Kristo sa oras na ito. Kaya nga maliwanag po yung sinabi ng Matthew chapter 7 verse 21 eh. Ano po ang sabi niya? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Nako, ito ng problema. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Ay yan ang mahalaga. Ang papasok lang in the kingdom of God, in heaven, yung gumagawa, yung pinapractice, what is the will of God? Hindi yung, Panginoon, every Sunday, nagtataas ng kamay. Di ba? Pagka nakita-kita sa Sunday, nagpupuri, nag-aawitan, pag Lunes, away na. Di ba? Pag Martes, eto na, balik sa dati yung ginagawa. Pati sa trabaho may problema. Di po ba? Dapat po mga Kristiyano maging tapat din sa trabaho. Hindi, totoo po yan. Lahat. Kaya nga po, ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Maliwanag po yan, mga kapatid ko. Salita po ng Diyos yan, ha? You see, in the paragraph just above our text, Jesus tell us that not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom, but he who does the will of the Father in heaven. The emphasis is not upon knowing, but upon responding positively or positively. Okay po, yung pong gusto ng Panginoon, mga kapatid ko, hindi yung malaman mo lang, pero yung mag-response ka. Yung mensahe ng ating Panginoon, what is our response into the message of our Lord Jesus Christ? Gawin yung sinabi niya, and that is our response. Okay po, kaya nga Jesus says, there are two responses to His message. One is to hear and obey. And second, the other is to hear and disobey. Dalawa lang yan. Yung sumunod ka o hindi ka sumunod, mamili ka sa dalawang yan. Kaya nga maliwanag yung text natin eh. Okay? Yung matalinong tao, okay? Yung sumusunod, yung narinig niya, isinagawa niya, ay katulad siya ng matalinong tao na tinayo niya yung kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Pero yung tao, pakinggan po ninyo, yung Kristiyano, narinig niya. Okay po, tapos hindi niya ginawa. O mangmang daw yun kasi yung bahay niya, itinayo niya sa buhanginan. Ano naman makukuha mo sa buhangin? Pundasyon doon. O maya-maya, nandyan na yung bagyo. O eto na, tomba na. Kaya maraming Kristiyano ngayon, natotomba. Nagkakaroon ng sa buhay. Bakit? Kasi nga, hindi malalim yung pundasyon ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko sinasabi na lahat. Sinasabi ko lang, maraming Kristiyano ngayon, yan ang problema. Kasi nga, yung pundasyon ng pananampalataya ay nakabase lang dito sa mundong ito. Pag inawala na, hindi niya na nakita yung gusto niyang makita sa mundong ito, bagsak. Wala na. Kasi doon nakabase yung faith niya eh. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi yan. Kaya nga, tinuro niya yung beatitude eh. Poor in the Spirit. Ang inaasahan lang natin si Jesus, not in this world, but Jesus Christ. Whatever happened in our journey here on earth, mapabusog, mapahindi, parehas lang. Kay Pablo, sinabi niya yan, magutom, naranasan ko magutom. Mabusog, naranasan ko mabusog. Pero parehas lang sa akin yan, walang pagkakaiba yan. Bakit? Hindi naman yan ang tinitignan ni Pablo. Tinitignan niya si Jesus. Okay? And that is our illustration in the Bible. And even Paul, kaya nga those who hear and obey are building with solid rock.
Okay, those who hear and disobey are building with wood, hay, and stubble. The quality of the material with which we build our lives will always be tested and will, okay, ultimately be tested on Judgment Day when the books are open and the truth of our life is examined before all creation. Kaya nga, ito pong sinasabi niya, dapat tested yung mga materyales na ginagamit natin pag nagtayo tayo ng bahay. Para pag dumating yung bagyo, naku, hindi tulo dito, tulo roon. Okay, pag dumating na yung bagyo, liparan na dito. Bakit? Minsan kasi mahihina yung mga ginagamit natin. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, and even this message tested. Ang ibig niyang iparating sa atin, ikaw, yung pundasyon ng iyong pananampalataya, tested yan. Kasi ang inaasahan mo, Panginoon. Kasi ginagawa mo yung sinasabi ng ating Panginoon, yung pundas mo, si Kristo mismo, yung pundasyon mo. Kahit anong dumating na bagyo, hindi ka matitinag dyan eh. Why? Because the foundation of your faith is Jesus Christ. Pakisabi nga po ninyo sa inyong mga comment box, mga kapatid ko po kay Kristo, the foundation of our faith is Jesus Christ. O, yun ang sinasabi po ng Biblia. O, kung si Kristo nga ang foundation mo, magigiba ka ba? Hindi O, yan ngayon, minumulat tayo ng mensaheng ito na sa kamalit na kaparaanan na ngayon sa umagang ito, mensahe niya naririnig natin. Seryosuhin po natin, pakinggan nating mabuti ang mensaheng ito ng ating Panginoon. Why? Because Jesus is telling us here that the authenticity of our discipleship will be readily evident in how we respond to what He has told us. If we do not love our neighbors as ourselves, if we do not forgive as we have been forgiven, if we are hypocritical and judgmental, if we hold anger and resentment in our hearts, if you do not love as we have been loved, in spite of what we profess, irrespective of what we might claim, we are not disciples. His disciples practice what He has preached. The disciples of Jesus Christ practice what He hears in Jesus. Nawa po maliwanag itong mensahe na kinokonekta po natin. Nawa'y nakokonekta ko kayo sa umagang ito sa gusto ng ating Panginoon. According to 2 Corinthians chapter 13 verse 5 says, test yourself to see if you are in the faith. Examine yourselves. Or do you not recognize for yourselves that Jesus Christ is in you unless you fail the test? Kaya nga po, alam po ninyo, maganda po yung talatang yan in 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Test yourself. Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box, test yourself. Kung talaga bang ikaw ay disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So sa number 3 po natin, na pinag-usapan po natin doon sa Matthew chapter 7 verse 24 to 29, the results of our obedience. Ito naman yung resulta ng ating pagsunod sa Diyos. Alam po ninyo, nakasentro ito, those who hear and obey have eternal life. Ito yung resulta yung mga sumusunod. Okay? Doon sa narinig nila, ito yung resulta, eternal life. That is the reward. That is the results of our obedience, mga kapatid. Kaya nga, maliwanag po yung sulat ni Dr. Lucas in chapter 11 verse 28. Ang sabi po ng Biblia, datapot sinabi niya, oo, bagkos na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Mapalad ka, kapatid ko. Mapalad po tayo, mga kaibigan. Kung yung salita ng Diyos ngayon ay naririnig natin, ay ginagawa natin, pinapractice natin ang sabi ng Diyos,
mapapalad itong mga taong ito. If you want to bless God, do what He says. Gawin po natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung gusto nyong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. The secret is to practice kung ano yung narinig natin sa ating Panginoon. Kaya nga maliwanag po yung sinabi ni John, chapter 14, verse 23. Ano po sabi po dyan? Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Oh, nakita po niya, my Father will love them. Naku, ito yung maganda, ito yung resulta ng pagsunod ng mga anak ng Diyos. Okay? Ang sabi po niya, and we will come to them and make our home with them. Ito nang maganda, mga kapatid ko po kay Kristo. Ikaw ay gagawing tirahan. The Godhead ay titira sa'yo. Napakapalad mo. Nagagawin kang tirahan. Okay, ng Godhead. Okay, why? Kasi ang sabi po ng ating Panginoon, anyone who loves me will obey teaching. My Father will love them. Mamahalin sila ng kanyang amang nasa langit. And we will come to them and make our home with them. Napakagandang talata. Pakisulat nga po ninyo yung talatang yan, John 14:23. Mga kapatid ko po kay Kristo. Okay po? Kaya nga, sinundan po yan ng talata ng Deuteronomy chapter 5 verse 33. And this is the result being a obedience, okay, sa ating Panginoon. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper. Ito pa maganda. And prolong your days in the land that you will possess. Yun po daw sumusunod. Okay? Sa kautusan ng ating Panginoon, ang sabi po ng Biblia, sila po daw ay magpa-prosper dito sa mundong ito. Okay? And live, prosper, and prolong. Haba pa ang buhay mo. Your days in the land that you will possess. Kaya nga, ito yung resulta pag sumunod ka eh. Oh, you will bless God. Magpaprasper ka, abundant life, pagpapalain ka sa mundong ito. Okay po? Kaya nga, this is the promise of God to those people who always obey to Jesus Christ. Kaya nga, ano pang gagawin po natin? Wala na tayong gagawin pa. Yan naman ang sinasabi ng Biblia. Di sumunod tayo kung ano sinasabi po ng Diyos upang patuloy nating maranasan yung pagpapala ng Diyos na dito sa mundong ito, pagpapalain tayo. And this is the result of our obedience. Magkakaroon pa tayo ng eternal life because this is the reward to those people who always obey God. Pinagpala ka na sa mundong ito, makukuha mo pa ang buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi pinractice mo kung ano ang narinig mo na sinabi ng ating Panginoon. Kaya maliwanag po yung 1 King chapter 2 verse 3. Ano po sabi dyan? Observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to Him and keep His decrees and commands, His laws and regulation as written in the law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go. Naku po naman, yan ang mahalaga eh. Kahit saan ka pumuntang lugar, basta sumusunod ka sa Panginoon, tandaan mo to, mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos, magpaprasper ka, magkakaroon ka ng abundant life. Yan ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa iyo at sa akin na patuloy na susunod sa Kanyang kalooban. Kaya nga po mga kapatid ko, sa umagang ito, that's the question Jesus is asking each of us this morning. Yan ang tanong ng Panginoon. Itong tanong niya, are you doing what I have said? Ginagawa po ba daw natin yung sinasabi ng Panginoon? Sa umagang ito, ang tanong ay para sa lahat lang yan. To what degree are you obeying the teaching of our Lord Jesus Christ? Mga kapatid ko, sa umagang ito, and that is the question of Jesus Christ. So my conclusion, upon what are you building your life today? Are you building your life on the solid rock of God's Word?
are the building materials of your life made of acts of obedience? Will what you are building stand the test of time? Yan po ba ay naranasan na natin, mga Kristiyano, na kahit anong bagyong dumating sa buhay po natin, hindi tayo natitinag because the material na ginamit po natin ay tested because of our obedience to God. Ikaw at ako sa umagang ito ay hinahamon ng Diyos sa mensaheng ito. Kung susundin natin siya, kung ipapractice natin yung sinasabi ng ating Panginoon, lalo na doon sa Beatitude in chapter 5 ng Matthew, no? We are the salt and we are the light of this world. O sinabi din niya doon, kailangan maging humble tayo. Okay, maging gutom tayo sa paggawa ng mabuti. Okay, mapagpatawad tayo. Okay, puro instead, wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Okay, peacemaker, hindi tayo troublemaker. Walang mga Kristiyanong ngayon na nagdidimandaan. Walang Kristiyanong pumupunta sa mga barangay. Walang Kristiyanong pumupunta sa mga court para magdimandaan. Why? Because ginagawa natin ang sinasabi ng Panginoon because we love God and we obey what He said. Kaya nga po, yan po yung kabuuan ng mensahe po natin. Gusto niya na makita na mag-transform ang lahat ng kanyang mga followers, ma-develop our personality, our attitude in the sight of God. Habang tayo'y pumapalawat in our journey being Christian today, ay makita ng Diyos na unti-unti rin tayo na nagbabago sa buhay po natin sapagkat yan ang gusto ng ating Panginoon sa iyo. Hindi gusto ng Panginoon habang panahon kang mayabang. Hindi gusto ng Diyos na habang panahon kang mapagmataas at mapagmalaki. Hindi gusto ng Diyos na hindi ka marunong magpatawad bagamat ika'y patuloy niya pinapatawad. No, hindi gusto ng Diyos na hindi ka marunong umunawa. Hindi gusto ng Diyos, lalo na sa mga kabataan, na hindi kayo marunong sumunod sa inyong mga magulang. Hindi gusto ng Diyos yan. Okay? Gusto ng Diyos, lahat yan ay magbago, ma-develop. Okay? Kaya nga, kung maaari, wag lumabas yung tinatawag nating split personality. Parang ano yan eh, may mga split personality tayo every Sunday, ang babait natin. Pero pagka hindi na Sunday, eto na, back to normal tayo. Lahat ng ginagawang hindi tama, gagawin na natin. Hindi gusto ng God yan. Kaya nga po, this message is always challenge us. Nawa po yung lahat ng narinig nyo ngayon na tinuro ng Biblia, na sinabi ng Panginoon, we will put into practice. Yan ang kalooban at kalugod-lugod. We will glorify the Father in heaven, Jesus said, kapag ginawa po natin yan. Nawa po sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, ay narinig nating mabuti ang kalooban ng Diyos, ang mensahe niya. At nawa pare-pares po natin itong gawin, we will put into practice, mula po sa akin hanggang sa inyo. Sapagkat yan ang gusto ng Panginoon. Habang hindi pa dumarating ang ating Panginoon si Kristo, gawin po natin what is the best that we can do now being a Christian. Kasi panahon na po to develop our personality in the sight of God because God wants to transform us in the image of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po mga kapatid ko po kay Kristo. Pagpalain po kayo at patuloy na mag-ingat po kayo, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo sa tulong ng Panginoon. At naway maranasan natin ang patuloy na proteksyon at gabay ng ating Panginoon, lalo na sa pinagdadaanan po nating pandemic sa panahong ito. Nawa po ay gumaling ang lahat ng may sakit. Naway patuloy ng Panginoon maging sentro ng bawat buhay po natin. At nawa po ang mensaheng ito ay huwag nating kalimutan at patuloy tayong mabuhay according to the will of our Lord Jesus Christ. Muli po, maraming salamat sa inyo and God bless us all.